Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Tuluyan na kayang malaman ni Chang Susan ang buong katotohanan na si Moira ay nagtatago lang sa katauhan ni Morgana. Magandang araw at eto na nga tayo sa ating pinakaabang tagpo sa Abot Kamay na Pangarap. Welcome to my channel. Please don't forget to like, comment, and click the bell button para lagi kayong updated sa aking mga videos. Samantala, nagtalo si Madam Chantal at Moira nang hindi siya nito pinayagan sa gusto niyang gawin. Ang puntahan si Zoe sa Apex dahil nabalitaan ito na sinaktan ni Robert si Zoe. Ayaw ni Madam Chantal na masira ang mga plano nila dahil lang sa emosyong nararamdaman ni Moira para kay Zoe. Pero hindi nagpapigil si Moira kay Madam Chantal at gumawa siya ng paraan para mapuntahan si Zoe sa Apex nang hindi nito nalalaman at nagpasama siya kay Gilbert. Agad naman silang nakarating sa Apex. Naabutan ni Morgana si Giselle at Robert na nag-uusap kaya nilapitan niya ito at binati ang dalawa. Nagulat naman si Giselle kung ano ang ginagawa ni Morgana sa Apex. Nagsabi si Morgana na magpapacheck up daw sana siya sa ER nila dahil masama ang pakiramdam niya at nahihilo siya. Nang biglang dumating si Annalyn at nilapitan siya agad ni Morgana at sinabi kung pwede siyang samahan nito sa ER para magpa-check up. Nag-aalangan si Annalyn pero nakita niyang sumenyas ang tatay Robert niya sa kanya kaya sinamahan niya si Morgana sa ER. Agad naman inasikaso ni Annalyn si Morgana. Sa ER nagulat si Nurse Karen at Nurse Ivan nang makita nila si Morgana ang pasyente ni Annalyn. Kaya hindi maalis-alis ang tingin ng dalawa kay Morgana dahil parang nakikita nila si Moira kay Morgana. Nagtanong naman si Morgana sa dalawa kung bakit sila nakatingin sa kanya pero nagpatay mali siya na lang sila at itinuloy nila ang ginagawa nila. Samantala, nakita din ni Chang Susan at Josa si Morgana nang mapadaan sila ng ER. Hindi makapaniwala ang dalawa dahil kamukhang kamukha talaga ni Moira si Morgana. Sabi ni Chang Susan na isipin mo na lang magkasing laki sila tas yung katawan nila parehong-pareho ang hubog. Ang hindi lang nagbago lang naman sa kanya ay ang ilong niya. Kaya hindi malayong si Moira talaga yan. Napapaisip si Chang Susan kung talaga nga bang totoong patay na itong si Moira dahil iba ang nararamdaman niya. Malakas ang kutob niya na si Morgana at Moira ay iisa. Kaya para malaman niya ang totoo, kailangan niyang gumawa ng paraan para patunayan na buhay itong si Moira. At yun ang gagawin nila, ang hukayin ang libingan nito para makasigurado sila. Sakto naman na napadaan si Regan ng Apex at nakita siya ni Chang Susan. Kaya pinakiusapan niya ito kung pwedeng siya nitong samahan. Hindi naman nakatanggi pa si Regan kay Chang Susan. Kaya sinabihan siya ni Chang Susan si Regan na may kukunin lang siya sandali. Pagbalik ni Chang Susan may dala na itong pala at piko saka ipinahawak niya kay Regan. Naitanong naman ni Regan kay Chang Susan kung ano ang gagawin nila. Bakit kailangan nila ng pala at piko? Sabi naman ni Chang Susan na may huhukayin tayo. Kaya ikinagulat naman ni Regan ang sinabi ni Chang Susan. Maya-maya dumating din si Josa at napansin niya ang dala ni Regan. Para saan daw ito? Nagsabi naman si Regan na ipinadala lang sa kanya ito ni Chang Susan at may huhukayin daw sila. Takang-taka naman si Josa kaya sinabi ni Chang Susan na pupunta tayo ng sementeryo kung saan nakalibing si Moira para malaman natin ang totoo kung talagang patay na nga ito. Kaya hindi na din nagdalawang isip si Josa at sumama na din siya. Samantala si Zoe tinawagan niya ang tita Nerissa niya para makipagkita siya dito dahil wala na siyang pwedeng matakbuhan pa lalong-lalo na ngayon na nag-iisa na lang siya. Sa bar kung nasaan si Zoe, nag-iinom ito at umiiyak habang iniisip niya ang mami Moira niya dahil hindi niya na alam kung makakabalik pa siya sa pagiging doktor niya pagkatapos siyang tanggalan ng karapatan ni Robert. Hindi na niya alam ang gagawin niya ngayon dahil wala na ang lahat sa kanya.
Hindi din naman siya makahingi ng tulong sa totoong tatay niya na si Carlos dahil patuloy pa din ito sa pagbabaliw-baliwan. Kaya labis-labis ang pangungulila ni Zoe sa Mami Moira niya. Maya-maya tumunog ang telepono niya at nakita niya na si Doc Joy ang tumatawag sa kanya dahil hindi nasabi ni Doc Joy kay Zoe ang tungkol sa tita niyang si Morgana. Ipinadala ni Doc Joy ang litrato ni Morgana kay Zoe at laking gulat niya nang makita niya na kamukhang-kamukha ng Mami Moira niya si Morgana. Hindi alam ni Zoe kung matutuwa ba siya dahil parang nabuhay ang mami niya sa katauhan ni Morgana. Kailangan niyang malaman kung sino si Morgana sa tita Nerissa niya. Maya-maya ay dumating na din si Nerissa at agad niya itong tinanong tungkol kay Morgana, kung si Mami Moira niya ba daw itong si Morgana Go. Nagmamakaawa si Zoe kay Nerissa na sabihin sa kanya ang totoo. Hindi naman alam ni Nerissa kung ipagtatapat niya kay Zoe ang katotohanan na si Morgana ay ang Mami Moira niya. Pero hindi inamin ni Nerissa kay Zoe ang totoo dahil napagkasunduan nila ni Madam Chantal na huwag sabihin kay Zoe ang totoo dahil baka makasira ito sa mga plano nila. Tala sa Apex, sinahanap nila Annalyn at Lynette si Chang Susan at Josa dahil sabay-sabay na silang uuwi. Pero hindi nila ito makita sa Apex, kaya nagtanong sila sa gwardya. Lumapit si Annalyn at tinanong niya sa gwardya kung nakita niya ang Lola Susan niya. Agad naman sinabi ng gwardya na opo, nakita ko silang umalis at kasama niya ang kaibigan mong si Regan at may dala po silang pala at piko. Ipinagtaka ni Annalyn at Lynette ang sinabi ng gwardya kung bakit may dalang piko at pala ang Lola Susan niya. Biglang napaisip si Annalyn at sinabi niya na, "Nay, hindi kaya pupunta sila ng sementeryo?" At sumagot naman si Lynette na, "Baka pumunta sila sa libingan ni Moira." Nag-alala ang mag-ina kay Chang Susan dahil alam nilang hindi sila basta-basta makakapasok ng sementeryo at lalong bawal ang gagawin nilang paghuhukay. Kaya agad silang umalis para sundan ang Lola Susan niya. Samantala sa sementeryo nakarating na sila Chang Susan, Josa at Regan. Nag-iisip sila kung paano sila makakapasok dahil may bantay na gwardya. Kaya naisipan nilang sa likod sila dadaan para hindi sila makita nito. At nang makarating sila sa libingan ni Moira, kaagad pinasimula ni Chang Susan kay Regan ang paghuhukay at kailangan nilang magmadali dahil baka mahuli sila ng bantay. Agad naman kumilos si Regan para hukayin ang libingan ni Moira at nang mahukay na nila ang libingan ni Moira, laking gulat nila nang makita nila kung ano ang nasa loob ng kabaong. Isa itong wax at walang katawan ni Moira. Ito na kaya ang katapusan ni Moira sa pagpapanggap niyang siya si Morgana? Paniwalaan kaya ni Zoe ang sinabi ni Nerissa na hindi si Moira si Morgana? At yan ang ating pakaabangan dito lang sa Abot Kamay na Pangarap. Huwag bibitiw at huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat po and God bless.